Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pong sarili lang namin. Totoo, yan ang bago kami lumabas. Ang sabi ng abogado sa amin, itong Atty. V, sabihin nyo lang ang totoo. Ang hirap mag-depend sa Korte Suprema o saan korte. Pasag si Solomon ka. Yan ang natatandaan ko sa mga sinasabi niya. Maraming salamat po. Saka hindi po namin sila tinatarget, sir, kasi yun nga po, hindi po kami Duterte, hindi po rin kami Marcos. Ngayon, sila po kasi yung nakikita namin doon, sir, na mga ka-meeting, yung mga kuwan po, nakakatanggap. Tapos sir, siguro, nakataon na talaga na trabaho kami kay Boss Saldico. Naka-experience kami ganyan. Nung nalalaman namin, siguro yan na sinasabi namin yung katotohanan ko. Yan lang po. Pero paano po kayo napunta kay Congressman po noong araw? Kasi Pwede pa ba natin mabalikan yung time? sa akin na part, nung pumunta ako sa kay Congressman Saldico, ay parang hinila ako ng nauna yung may kabat ako dyan, na pumasok na. Parang, siyempre, qualified ka din naging driver ka, eh, ginila ko, nakapasok ko dyan. Sir, meron po bang nakapagsilbi sa inyo under General Anyo when he was the AFP chief? Meron po ba? Wala po. Wala. Pero kay Sir Jun Esperon meron. Meron po dito isa. As NSA or Secretary of Defense nung panahon ni Mrs. Roy, can you give an exact date po ba kung kailan siya nakapag-serve under Esperon? Sa chief office lang po siya ng Yes. 2006 2008. 2008. Yes, sir. Oh. Thank you. Sir Mike. Sir, pwede po i-clarify kung lahat ba 19 marines po? Kung lahat, pwede pong paki-clarify po kasi lumalabas po ngayon sa balita na hindi daw po lahat yung 18 marines na nagsasalita yung marines po. Ma'am, sa 18 kami, 16 po yung Marines. Kwansa, Apat na retired. nasa Kwansa. Kasama yung Barba. Isang retired na army sa isang reservist. So 16 yung sa Marines po. Pero ang sabi po, apat ay hindi marines. Eh, hindi naman namin yung ginawa ko yun. Lumalabas lang yun sa mga social media. 40. Pero ang totoo yun, 16 kami. Dalawa yung isang army sa isang reservist. Sir, ano masasabi niyo? Parang, kasi nagka-cover din ako sa defense, medyo matagal yung pag-confirm ng AFP. So, being part of the AFP o the Hindi na namin trabaho yun, sa kanila naman po. Kasi yung iba dyan, ilang taon na nakalipas, so nahihirapihan ng kapit. Hindi gaya sa panahon ngayon, computerized na tayo. Dati, yung panahon na yun, ito yung manual na tayo. Saka sir, may dagdag ako sa taas dahil kami nga yung magbubuhat ng malita sa bahay ni boss, dadalhin sa sasakyan. So nakita ko yung ibang kasama ko na binibilang ni Paul Estrada or si Mark Tiksay. So totoo po lahat yun, ma'am, ang issue na yun. At wala pong binagdag, wala pong binawas. Kung ano lang yung sinabi namin doon, pawang katotohanan po lamang. Yun po. Deliver kayo kay Dilimas? Tama po ba? Sa ibang mga kasama Iba pa ko. po yung deliver kay Dilimas. Kasi nakakulong daw po siya noon. Nakalabas na po kasi ng time na yun. So po, Pwede last question. Kasi may mga security... 5 minutes. 5 minutes? Okay lang. Pwede mga security... Kaya sa po na Sabi po kasi ni 2022, nakakulong pa siya. Congressman De Lima, nakakulong pa rin siya. She was released, I think, in 2023 and 2024. Around that time. Yung time na nakikita namin siya, malayo. 2025 po, sa town house po. Lagi po siya doon. May meeting sila po.
Then, paglabas niya, may mga bit-bit na po yan sila na kuha. Paper bag. Paper bag. At paano nyo alam na may laman yung paper bag na pera? Kasi po, galing po yun Horizon ma'am eh. Kami po ang nagdadala sa townhouse. Tsaka lang po namin ang pera yun kasi sinasabi po ng mga iyo. Tsaka nakikita rin namin. Ano po yung townhouse? Pwede mo pakilinaw? Townhouse, yun po yung meeting place po nila. Saan po yan? Unit 8 or 9, townhouse, McKinley. Or, Kanino po kay speaker po ba yan? hindi po namin alam kung kanino ma'am. Basta doon po lagi yung meeting place. Lahat po ba kayo naging driver o umakto bilang driver din ni Saldi po? Driver security po. Kayong lahat? Halos lahat po, sir. Halos lahat. Driver security. Marunong po kaming mag-drive. Opo. So pwede kayo mag-react sa sinabi ni Ombudsman Rimulya na ano naman daw kung nakipag-meet siya kay Trillanes, natural lang daw na i-meet niya kasi kailangan niya protektahan daw yung mga testigo na Pilipino para nga po sa ICC. Dinideny po ni Senator Trillanes po yun eh. Wala kasing mic eh. Speaker Kanya-kanyang ganun. Nandoon kasi. Sir, yung kwantong protocol sa sinabi Yung nung unang ano. Okay lang na. dinideny po ni Senator Ayun sa kabila meron. Ngayon po, nagsalita si Ombudsman, Sana ba Sir yung magsasalita? Rimulya, na totoo yun. So bakit niya pinapasinungalingan? Ayaw Saka na sa sir, dulo pala. dinidiscredit niya kami na hindi totoo yung mga sinasabi namin. Eh, buhay po namin, sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Siguro sir, ano Pero po yung... meeting lang naman po yun, ano? Sorry. Meeting lang naman po yun. May nakita ba kayong kakaiba? Nagkikita lang ba? O may naabot? Sa part po, ma'am, kasi ang kwan kasi ng conversation ng kwan namin, ng group chat, na namumonitor po namin yung mga bawat tasking, kung saan sila, ganito ganon, kung sino yung security doon. Yung masasabi ko dyan, ma'am, nag-meeting sila sa bahay ni Sir Rimulya. Siguro sir, kanina binabanggit niyo yung credibility niyo. Gusto namin malaman, ano yung motivations po ninyo? Sino yung nagpupondo sa inyo, sumusuporta sa inyo? Bakit ito ginagawa, yung timing and all? Sir, wala po. Ang totoo, wala pong sumusuporta sa amin. Kahit sino, sir, nasa legal po kami, hindi kami lumapit kung kahit sino. Nasa level po kami ng gobyerno. Ang sinasabi lang po namin dito ay tungkol doon sa mga anomalya na nangyari sa flood control, sa mga pera na dinadala namin sa mga matatas na opisyal ng gobyerno natin. Doon lamang po, yun lamang po yung pa namin. Wag po nila kaming sirain na ganito ganon. Yun nga po, porket discharge kami sa Marines, may mga ganito kami, huwag nilang isali yun doon sa mga ambag namin, doon sa trabaho namin kay Boss Saldico noong mga panahon na yon. Dahil po, yung mga pira talaga naman na nangyari ay nalaman po natin na galing sa flood control yun. So natanggap po nila yun. At totoo po lahat. Hindi lang po siguro sa flood control project yung pira na yun. Sa ibang mga project pa na dapat mapakinabangan ng taong bayan. Yun po. Sir, clarify ko lang po. Sabi niyo po, nag-meeting kayo. Pasensya na kasi kanina binulungan ako ni, hindi ko na tutulungan sino. Medyo may security concern sila. Medyo mahina So, po kung ang pwede mga we would love natin to kasi excuse themselves. wala pong Or identify their microphone. names na lang. Pwede Sige, ko wala na lang, sure. Okay na ng microphone. Pwede ko bang pa-identify? I'm former Sergeant Orbilio from Philippine Marines. First name po? First name? Dante Orbilio. Dante Orbilio. Ordilio, O-R-D-I-L-L-O. Ay, Orbilio. opo. Okay.
Sir. Ako po si Technical Sergeant Benny Espo, dati Philippine Division, retired po. Ulit ulit. Yung mga nagsalita lang sa Pang-IT sa TV, sir. Ako pala si Master Sergeant Christopher Esquivel, Philippine Navy Marines, retired. Bellard to Rosebert po pa. Rosebert, ano po? Waupan po. Waupan, P-A-U-P-A-N. Waupan, Whiskey Alpha Uniform. Papa. Waupan. I am Private First Class Christopher Elad of Philippine Navy Marines. This is not just about a my military background or our military background. This is just about the corruption of our society and our community. Thank you po. Cecilio Larder Jr. po, ex-Marines. I'm Rene Boy Julian. I'm Romel Dalacon, retired Philippine Army. Master Sergeant. Yes, sir. Fidel Corpus. Former Marines. I'm Jolie Cajao po, former Marines. Nasaan po iba? Sinecure na yung sarili nilang pamilya, sir. Bakit, sir? Bakit kailangan? Sa sitwasyon namin ngayon, sir, ma'am, kailangan namin talagang pangalagaan yung seguridad talaga ng aming pamilya po. Hindi lang ang pagkandaan sir na medyo langanin sa oras, kaya kami lang po Bakit? Sir, bakit? Bakit? Ano yung threat? May threat? Ba kayo ngayon? Kasi security reason na lang po. May natatanggap na po ba kayo direct threat against you? Last question po. Kung sakali magkakaroon po ng Senate or House investigation, haharap po ba kayo? Dadalo kami sa Dadalo kayo? Yes, po. Thank you, thank you. Thank you. Salamat yan na po. Yan na po yung salamat. Yan guys, pasensya na kayo. Medyo mahina po yung audio natin. Gawa ng ano ha. Gawa ng wala pong microphone. Kaya wala tayong hindi pwede tayo itanong. Hindi ka rin ako kabalitan. Kabalitan. Alam ko yun. Ito kasi mainstream din naman ito. ABCB. ABCB. Mimi 7. Kala ko yung iba. Hindi, yun ang briefing na ganun ako. So mayroon pa tayong 130 years. Ayun na, yes. Diba? Mainstream media lang. Kala ko pag mga ganun, kasama na sila. Hindi, mainstream. Basta kung sinasabi mainstream, sila lang yung magtatanong. GMA, yung kanina sa briefing. Binbriefing naman. Hindi ka dapat tayo sa atin. Sinabi